welcome back to another video. So for today's video, I am going to share with you the very first unboxing and review video on my channel. But please don't expect too much because this is not going to be a regular on my channel because your girl is broke. Yes, you heard it right. I don't have a lot of money to buy things and unbox it on my channel, but I am really hoping that it is not going to be the last time that I am going to unbox and share a review on my channel. So just a bit of a background, I really wanted to have a tablet this year because as you all know, students need tablets, so I realized that my brother may need it. Thankfully, pre-order time nung mga Huawei MatePad. So, ibig sabihin, meron siyang mga freebies, which is also i-unbox natin for today's video. Okay, so, wala nang paligaw-ligaw. So, wala nang paligay-ligaw. Okay, so wala nang paligay-ligaw. Ligaw-ligaw. What? Ligaw-ligaw. So, tama na ang lahat ng ito. Let's just unbox this. And, syempre, hindi lang ito nga yung i-unbox natin. Sabi ko kanina, i-unbox din natin yung mga nakuha kong freebie sa kanya, which is kasama yung Huawei M Pencil and also Huawei Folio cover, which is yung kanyang flip cover. So, let's start. Let's unbox this thing. Pero, syempre, guys, na-unbox ko na to kasi kailangan ko nga magbigay ng review. So, kailangan ko siyang gamitin. Pero, syempre, kunyari, first time natin. So, yan na! Pero syempre, bago natin siya i-unbox, tignan muna natin yung cover niya. So, as you can see, plain white color lang siya and sobrang minimalist nung itsura ng cover. Kaya gusto ko din siya. Ayan, nakalagay lang dyan yung name niya. Wow. And then, dito sa gilid niya, ano ba to? Sa kanan niya, sa kanang gilid, makikita mo yung mga details nung tablet. For example, yung name niya, yung model, yung color, which is midnight gray. So, nga pala, yung color nito, midnight gray lang talaga yung available sa Philippines nung bumili ako. I don't know now. Pero, nung time na yon midnight gray lang, so wala ko namang choice. And then, pinapakita din dito na meron siyang 4GB of RAM and 64GB of internal storage or yung kanyang ROM. So, let's start unboxing this thing. Yan. Yan. So, ayan. So, pagbukas mo, makikita mo na naman yung mismong tablet. Ito. Mismong tablet. And then, sa loob, meron pang dalawang box. Isang maliit at isang malaking box. So, simulan natin dun sa malaking box. So, dito sa malaking box, makikita natin yung kanyang SIM ejector tool, which is yung panundot dito sa tablet para if ever maglalagay ka ng memory card or ng SIM card, eh mabubuksan mo siya. Tapos, sa loob niya, ayan. Ito, merong, syempre yung mga papel-papel, which is yung quick start guide, and syempre yung warranty card. Also, dito, makikita din natin yung kanyang dangle. So, ibig sabihin, syempre yung binuksan ko to, alam ko na wala siyang headphone jack. Ibig sabihin, hindi ka makakapag direktang insert nung inyong mga headset para magamit yung sound. So, meron naman silang pinrovide na, ayan, dangle. I don't know what it's yet. Yan. So, dito may insert yung headset mo and then, ikakabit mo siya dun sa kanyang USB plug-in. Pero alam nyo, hindi ko talaga siya nagagamit kasi nga, may sasabihin ako later why, kung ano yung kinaka-proud nitong tablet ito and I really like that kind of feature niya. Dito din sa malaking box, may kita natin yung, ayan, yung kanyang USB cord para sa charger. Ayan. So, this cord is a Type-C kind of USB cord. Ayan yung laman ng malaking box. So, ito naman, yung maliit na box, ang laman lang niya is yung ating power brick, which is yung ating charger. So, ito. So, wala naman ako naging issue nung ginamit ko yung charger. Everything's fine and working. So, ayan. Ayan. So, yun. Wala na siyang ibang laman. And, mag-proceed na tayo sa mismong tablet. So, before we open this tablet, guys, ayan, makikita nyo yung color niya, midnight gray. I-turn on na natin siya. So, sa pag-turn on, long press lang, like the normal thing.
Yan. So, habang nagte-turn on yung ating Huawei tablet, let's open muna itong kasama niyang flip cover or yung kanyang folio cover. Yan. So, ito yung kanyang Huawei flip cover. Nakikita na ko dito kasi tignan nyo, color gray siya, hindi siya mahirap ternohan ng kahit anong damit mo or nung kahit anumang fashion trend. So, ayan. Kapag pinasok natin yung tablet, hindi rin siya nakadagdag ng bigat dun sa mismong tablet. So, parang wala ka lang ding dinagay, you know? Parang normal pa. And mas naging professional tignan yung ating Huawei MatePad. So, kung student ka, or kung working ka, and then you're presenting something, sobrang cute niya, and you really look like a professional. Also, since bago pa nga to, wala pang available na mga screen protector, sobrang okay na meron tayong flip cover kasi naproprotektahan niya yung screen natin, and of course, every time you open this, automatic siyang nag-open, and every time din na nagpo-close, automatic din na nagpo-close. And now, let's proceed na dun sa review natin ng mismong tablet. So, in terms of display naman, this tablet has a 10.4 screen display. So, kung mapapansin nyo, sobrang lightweight, sobrang gaan niya, and para ka lang nagsi-cellphone pag ginagamit mo siya. So, kahit pawak mo siya sa mga kids, it's very okay kasi hindi siya ganun kabigat. So, as you can see sa baba, makikita mo na meron siyang dalawang speaker, and then sa gitna niya ay yung ating USB port kung saan doon natin siya chine-charge. And also, dito sa gilid niya, makikita natin yung kanyang SIM card port. And na kung saan, pwede kang maglagay ng dalawang SIM card kasi dual SIM siya. And also, pwede ka ding maglagay ng isang memory card kasi meron din siyang memory card slot. So, good thing kasi kung nakukulangan ka pa sa 64 internal storage, pwede ka pang bumili ng memory card and insert mo dito para mas magkaroon ka pa ng mas maraming memory. Ayan. So, in total, meron tayong 4 na speaker and 4 na microphone. So, yung dalawang speaker niya, nasa taas, and then yung dalawang speaker naman niya ulit ay nasa baba. And then, yung kanyang 4 na microphones, katabi siya ng ating volume up and volume down. So, ayun. It is sounded by Harman Kardon. So, as you can see, sabi dun sa description, kapag si Harman Kardon daw, yung nag-sound ng inyong device is above quality yung kanyang audio pickup. Kaya naman pala sobrang ganda ng audio nito. And yun nga, sabi ko sa inyo, yun yung pinagmamalaki ng Huawei sa tablet nito is yung kanyang audio pickup, yung audio sound quality because it's really good. And I am going to prove it to you right now. Napakita ko na sa inyo yung sound quality niya kapag sa audio. Ngayon, tignan naman natin kung gaano kaganda yung sound quality niya kapag nag-video tayo or kapag nag-record tayo dito. So, sa video, ito siya. Hey guys, and welcome back to my channel. So, for today's video, I am trying the sound quality of this Huawei MatePad using the video recorder. So, gaano kaya kaganda yung sound quality nito? So, tignan natin, ipakita natin sa ating mga viewers. So, watching my own is something I love. So, ayun, di ba nakita nyo naman buong-buo yung sound quality nung video. Eh, paano naman kaya sa recording? Which is yung sinasabi ko sa inyo, di ba, ginagamit ko siya pang record dun sa aking mga cooking tales kasi nakikita nyo, di ba, puro voice over yun. So, ito yung ginagamit ko. Pero syempre, dati hindi. Nung last lang, yung Dynamite cover. Hey guys! So, right now, I am testing the sound quality of the recorder of this Huawei MatePad. So, gaano kaya kabuo at kaganda yung boses nito? Kasi di ba sinasabi ko nga ginagamit ko siya sa aking mga voice-over sa mga cooking tales ko. So, let's hear it. Let's try to hear it na, guys. So, di ba? Kulang-kulang 20,000 lang yung binayaran mo, pero yung sound quality is superb na. And I really, really like it kasi nagagamit ko siya sa mga voice-over ko. Gusto ko nga sanang kumanta kasi you know, talent. Pero, baka masira yung eardrums mo. So, wag na lang. So, ulitin ko, meron siyang 10.4-inch display panel at 2K full view display. Sobrang gandang manood dito ng Netflix, ng YouTube, videos, kahit ano, basta sobrang ganda. Pati ng panagi-games ka, ang laki niya talaga. As in, parang buong screen sakop nung kanyang display. So, isa pa sa kinagusto ko dito sa Huawei MatePad
is meron siyang clarifying enhancement feature in which kung saan nabuboost niya yung quality ng pictures, ng images, ng mga videos, kaya mas maganda siyang tignan. So, kamusta naman siya dun sa mabibigat na task? So, pwede niya bang pagsabay-sabayin yung mga task? For example, nanonood ka ng video, tapos gusto mong mag-notepad or magsulat. Yes, guys, pwede niyo siyang gawin. So, feeling ko kapag nagkaroon ng mga online classes, sobrang makaka-help din siya. Kasi for example, nagkakaroon kayo ng Google Meets or may video conference, habang nag-video, pwede ka nang mag-take down notes dito. So, next naman tayo para sa kanyang battery capacity. So, para naman sa kanyang battery capacity, it has 7,250 milliamp hour in which it can stay up to 12 hours long. Pero kung hindi mo siya ginagamit, kasi nung una ko siyang binili, hindi ko naman siya ginamit agad. So, parang browsing lang, wifi, ganon, socials. So, tumagal siya ng 2 days kung hindi ko siya ginagamit. Yun nga lang, medyo nakakasad sa kanya, medyo maliit kasi yung watts. 10 watts lang yata yung kanyang charger, in which medyo matagal siyang i-charge. Na-charge ko siya for more than 3 hours. Pero, yun nga, matagal naman siyang malubat, kaya good choice pa din kung bibili kayo ng tablet na to. So, since alam na natin yung kanyang mga performance, yung kanyang battery, yung kanyang external features, dun naman tayo sa kanyang apps. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng mga apps gamit tong Huawei MatePad? So, just to set the record straight, it doesn't have any Google services, okay? So, kung mayroon kayong Google account, Google Play Store, games, so kung may mga nilalaro kayo sa Google Play Store, kung mayroon kayong mga subscription sa Google Play, hindi nyo siya magagamit dito. Actually, yung ginagamit ko ngang editor, hindi ko siya magamit dito kasi nga, wala siyang Google services and it requires a login for Google. Pero meron naman siyang Google browser kung saan pwede ka pa rin makapag-browse, makapag-search, manood ng YouTube. Actually, yung YouTube na pag ginagamit ko to, dun nga lang siya sa browser. Yun yung medyo nakakasal sa akin because your girl is a Google freak. Yes, you heard it right. Sobra akong amazed kay Google. Google is like a blood for me. Hindi gagana ang araw nang wala si Google. Every single day. So, kung hindi nyo maatim yun, huwag kayo bibili nito. Pero inisip ko din, so sabi nga nila, kapag tayo ay nag-Google Meets, paano yun? Wala kang Google Meet app. Pwede mo naman siyang gawin nga sa browser. So, everything you can do on the browser, basta tungkol sa Google. Pero yun nga lang, yung mga Google Play Store, Google Apps, hindi mo siya malalagay dito kasi nga, break sila ng Google at Huawei. Okay? So, paano tayo magkakaroon ng apps at paano natin ma-enjoy itong Huawei MatePad? Dito nilo-launch nila yung kanilang Huawei App Gallery. So, as you can see, Huawei App Gallery, para siyang Play Store ni Google. Nandito yung mga apps, games, na pwede nyong i-download. So, bukod sa ating Huawei App Gallery, meron pang isang app na pwede kayo mag-download ng mga apps kung wala at hindi available siya sa Huawei App Gallery. For example, yung Facebook, hindi siya available sa Huawei App Gallery. So, kailangan pong mag-download nung natawag nilang Petal Search. So, ano nga ba tong Petal Search? So, Petal Search is like a browser. Pwede kang magbasa ng news, pwede ka ding mag-download ng mga apps. Guys, isa pa talaga sa mga nagustuhan ko dito is yung kanyang e-book mode. Kapag tinurn on natin tong e-book mode, maa-adjust niya yung brightness, yung contrast, para mas protected yung ating mga eyes. So, hindi siya ganun kasakit sa mata kapag nagbasa ka. Alam niyo naman, sobrang hirap magbasa sa phone at sa mga digital devices. And also, isa pa sa mga features ng Huawei tablets ngayon is yung kanyang multi-screen collaboration na hindi ko mapapakita sa inyo kasi yung aking isang Huawei device na ginagamit ko ngayon pang video ay hindi compatible sa aking Huawei MatePad. And yun nga, bakit hindi siya available? Kasi pwede lang siya sa mga Huawei devices na may version na 10.1
8.0 or Android version 10. So, yung akin, unluckily, version 9 siya. So, hindi ko siya magagamit dito. Pero okay lang naman kasi nagagamit naman yung Huawei Share. So, isa pa sa mga features nito is meron siyang tinatawag na Kids Corner. Ano ba tong Kids Corner? So, pag inopen natin yung Kids Corner, kung gusto nyong bilhan yung inyong mga kiddos ng tablet na to, pwede sa kanila. Bakit? Kasi sa Kids Corner, pwede nyo i-customize yung makikita nila sa tablet. Pwede nyo lagyan ng password para kunyari ibigay nyo sa kanila, hindi nila yun may exit hanggang hindi nila alam yung password. So, pwede silang magkaroon ng painting, ng recorder, ng camera, and ng multimedia. Pwede mo din i-adjust yung screen para hindi masira yung kanilang mga mata. And of course, pwede mo ding i-customize yung kanilang desktop kung ano yung pwede nilang gawin. So, right now, tapos na tayo sa mismong tablet, punta na tayo doon sa M Pencil. So, try natin gamitin itong ating Huawei device, Huawei tablet na MatePad Pro sa kanyang M Pencil. So, eto na! So, yun nga, I'm so sorry, tapos na yung pre-order nito. Hindi naman kasi talaga ako yung vlogger na nagko-concentrate sa content ng mga unboxing, sa mga latest devices. Wala lang, gusto ko lang talaga mag-share ngayon. So, sorry kung hindi ko nabigay lahat ng mga details na dapat malaman kasi hindi ko alam yung tawag doon. Hindi ko nga alam yung kanyang megapixel. Hindi ko alam yun, di ba? So, kung ano lang yung experience ko, gamit yung device, yun lang din yung shinare ko ngayon. And next na is itong ating M Pencil. This M Pencil is the reason why I wanted to have this laptop. As you can see, I am not an artist, but I really wanted to learn how to do digital painting, digital drawing, take down notes, calligraphy, mga ganong bagay. Naakala mo hindi mo ma-achieve, pero pwede mo namang gawin. So, let's start na to unbox this thing. Sobrang cool talaga ng mga balot niya. Alam niyo yung sobrang minimalist. Yun kasi yung gusto ko sa bagay. Minimalist lang siya, hindi sobrang daming designs. Ayun, so, nahiya naman yung kwarto ko sa designs. Sa wallpaper, yung po yan. Yaan yun na yan. So, ito na nga, unbox na natin siya. Yan. Pag in-unbox natin siya, ito siya. Walang laman. Pag binuksan natin siya, makikita natin yung kanyang, sorry, na-unbox ko na kasi to, syempre. Hindi ganito yung pagkakaayos. Ayusin ko muna. Ayan, okay na. So, let's go! So, pag in-unbox natin siya, guys, ang makikita lang naman natin is yung kanyang mga paperworks tulad nung doon din sa ating Huawei MatePad. So, meron din siyang user guide and warranty card. Guys, sobrang amazing kasi kung hindi ito kasama sa pre-order, bibilhin mo siya for the price of 5,000 pesos. Magsi 6,000. 5,999 pesos. So, kung ganoon ka mahal to, parang yung 20,000 pesos na tablet plus 5,000 is 25,000 na. So, at least, diba, naka-free tayo dito. And ito na talaga yung gusto ko, why I wanted to have the tablet. So, tama na. So, yun nga, after mong buksan, makikita mo, ito yung charger. Ito yung Huawei M Pencil. Sobrang lightweight. At isa sa mga nagugustuhan ko kasing review nito, guys, is sobrang parang nagdo-drawing ka lang sa papel. Anong tinry ko? Yes, it is. Yes. Parang may papel ka lang. Pero syempre, mas gentle. Kasi syempre, hindi mo naman matatry ng ganun talaga yon. So, kasama pa sa mga binigay is itong mga pointers, yung mga ballpoint na kapag, syempre, na ano kasi tayo, napupudpud din siya. Pero sa iba, guys, binibili to. Pero ngayon, free siya, ayan. May binigay. Alam ko, 4 to. Hindi ko na makita kung nasan yung isa. So, ngayon, itatry natin kung paano siya gumagana. Isa sa mga gusto ko why I like this Huawei M Pencil is sobrang smooth niya kung gagamitin mo siya. For example, hindi ganun kadiin, hindi din ganun kadahan-dahan. Para ka lang nagsusulat sa papel kapag ginamit mo siya. And yun nga guys, sobrang gusto ko talaga matuto ng digital drawing. Sana naman next time mapakita ako sa inyo yung digital drawings ko, no? So yun nga guys, so this set the video for today. I hope you like this video. As I said, I am not an expert on unboxing and describing a feature. So, kung ano yung mga sinabi ko sa inyo, yun lang talaga yung experience ko on using this Huawei MatePad. And I really wanted to share it on my channel. So, yun na nga guys, that concludes the end of our video. If you like this video, please give me a
big thumbs up, and please leave a comment down below as well so that you can share your thoughts, your review on my review video, and also if you wanted to follow me on my social media accounts, just look for Judia on Instagram, on Twitter, and last but not the least, if you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe. It will really be a great help for me, and push that bell as well so that you will always be notified to all of my other uploads. Hope to see you on my next vlog. Bye!